Wala po silang dalang Wala warrant po, sir. sa naghalughog at nangharas ng mga residente sa bahay na yon. Nangyayari po is sa kanila po yung nakausap sila, hindi po sila pumasok dahil nakita po sa video wala daw pumasok, sir. Isang kapagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Pulis na naman. Yan ang madalas na komento ng ating mga kababayan na nagsawa na sa kapalpakan ng ilang miyembro ng Philippine National Police. Dahil mga kababayan po natin, sa Taguig City ay isang pamilya na naman ang nagrereklamo sa Rafi Tulfo in action pagkatapos nga mga kababayan po natin na pasukin umano ng mga pulis na nakasibilyan, hindi nakabunet, nakasibilyan, walang warrant of arrest, walang search warrant at pilit umano kinukuha ang kanyang asawa dahil isang tulak umano ito ng droga. Ngunit ang kanilang hinahanap na pangalan, mga kababayan, ay iba. Kaya nagpresenta umano ng ID itong Mrs. ni Mr. na kanilang target. Ngunit hindi naniniwala ang mga pulis. Kaya lumabas na ng video itong pamilya, binidyuhan nila ito at sinabi na ito umano ay ang kanilang proteksyon at tuluyan pang hinahatak pati ang kanilang anak at pinagbabawalan pa sila na kumuha umano ng video. Tandaan yan, bawal umano silang videohan, mga kababayan po natin. Kaya nagduda itong may-ari ng bahay na pinasok dahil baka hindi umano sila pulis at tinawakan pa umano sa dibdib ang kanyang anak, mga kababayan po natin, at sinabi na hindi mo ba alam na tulak ang iyong tatay. So, nasaktan, umiiyak na nga itong misis ng kanilang gustong kunin, itong nasa gitna, yung nakaitim, mga kababayan po natin, na wala naman siya umanong kasalanan. At alam nyo ba, ay nagsuri pala ang mga pulis. Ngunit, tapos na mga kababayan po natin. Abaga, inamin nila na nagkamali sila sa pagpasok ng bahay. Hindi pa po kayo sama ng loob. Opo. Tsaka yung trauma. Opo, sobrang trauma po, sir. Nandun ba yung anak nyo nung mangyari? Opo, kaming dalawa po yung nag-aawat po sa pulis po. Sa Taguig po to nangyari noong August 30. Opo. Okay? Last week. Kaming alam, sir, pag bigla na lang pong pagtingin po ng asawa ko, nasa pinto na po sila eh. Ilan po sila? 6 po, pero yung umakyat po muna, 3 lang po sila. Okay. Tapos may nahanap daw po silang tao na brother daw po. Tinuro daw po na doon daw po nakatira sa bahay po namin. Dinescribe daw po yung bahay namin. Okay. So may nang describe sa kanila ng isang taong hinahanap nila na si brother Opo. at doon daw nakatira sa bahay nyo. Opo. So base doon sa sinabi ng tao, kung sino man yun, asset man yun, Opo. agad-agad lumusob na sila. Opo. Wala po silang dalang Wala warrant, po, sir. search warrant, Wala warrant rin of po. arrest. Wala po. Wala. Basta na lamang po sila pumasok. Opo. Pinausap po namin sila, sir, sa pintuan po. Okay. Tapos tinatanong po nila yung pangalan po ng asawa ko. Pinakita po namin yung ID po sa kanila. Tapos Okay. pinicturan po nila. Okay. Tapos akala po namin okay na po. Binaba pa po yung ID ng asawa ko. Binaba po nila dun. Ang tagal na po nilang hawak. Okay. Tapos sumunod po ako sa baba kasi kukunin ko po kasi ang tagal na po nilang hinahawakan yung ID. Okay. Pagkuha ko po, sabi po sa akin ng isang pulis, tanungin mo nga yung asawa mo kung kaano-ano niya yung Alvin. Sabi ko, hindi naman po niya yun kilala, sir, kasi ako nga po hindi ko kilala. Ako ang taga rito eh. Bakit daw? Ba't nila hinahanap si Alvin po? Hindi po namin alam, sir eh. Okay, so tinanong niya kayo kung kakilala ni Mr. mo. Kaano-ano daw po niya. Si Alvin, Opo, kaano-ano? Opo. Okay. At sinabi niya po, hindi kakilala. Opo, hindi po. Ano pong naging reaksyon nila? Wala na po, binigay po yung ID sa akin, tapos umakyat na po ako. Okay. Pag-akyat ko po, sumunod po na sa akin yung isang pulis po na nakaitim. Okay. Tapos, ano po, sabi niya, pababain mo yung asawa mo, pababain mo, ganun po. Sabi ko, bakit po, sir? Hanggang po yun, pinipilit niya na pong hilahin palabas po ng pinto yung asawa ko, sir. Kahit na hindi siya si Alvin na hinahanap nila? Opo, kasi Okay. tinignan po yung ID, tapos pinicturan po. Pinipilit pa rin po nilang isama, sir. Wala silang sinasabing dahilan kung bakit Wala po. gusto Tapos, nang isama. nung ano sabi po niya, nung nagpapamburo na po kami ng pulis, sabi niya, ikaw yung tula ka dito, tula ka. Ganun po sabi niya po sa asawa ko. Okay. Yun po, sir. Tapos yung nagkakagulo na po kami, pumasok na po yung ibang pulis po dun sa kabilang bahay. Pati po yung pulis po na yun, pumasok po sa kabilang bahay po. Yung sa bahay po ng kapatid ko na bakante. Sumunod po yung anak ko doon. Siya po yung nag-aawat kasi hinahalong kayo na po yung bahay namin. Hinahalugog na po nila. Hinalughog. Po yung bahay po. Para may hinahanap. Po. Meron ba ho sila nakita? Wala naman po. Okay. So,
Buti na lang po mga kababayan po natin, ayon sa may-ari ng bahay, ay hindi nila umano inalisan itong mga nagpakilalang pulis. Tandaan po natin, nagpakilalang pulis, walang ID, walang uniforme. At ang target ay iba, at itong si Michael, ang kanilang pilit na kinukuha dahil sinasabing tulak umano ito. Alam nyo mga kababayan po natin, kung iniwanan nila yung bahay, bumaba sila, kagaya ng sinasabi ng mga pulis, ay posibleng nahuli ito. Ay iniisip po natin, yung kanilang paghahalongkat doon ay posibleng magtatanim sila ng droga. Ngunit sanay na nga yung ating mga kababayan, matalino itong si Michael, dahil hindi niya inalisan ng kanyang mata itong mga pulis. At wala silang nagawa, at wala silang nakuha anumang ebidensya laban dito kay Michael na magpapatunay na tulak nga ito, mga kababayan po natin. Pero ang tagal pa nila mag-stay umano, mga kababayan, kasi gusto talaga nila ito makuha. Kasi kung napasama nila ito, delikado itong si Michael. Sigurado matataniman ito, mga kababayan. Paano po nagtapos yung Nung sigaw na pagpasok po sa kami ng bahay, pangharas? sigaw na po kami ng sigaw, pinapatahi pa nga po nila kami, wag na po kaming maingay. Tapos sumigaw na po kami ng sumigaw kasi po nag-ano na po sila, na pumasok po talaga tama po. lang po yung ginawa niyo, nag-skandalo Opo. kayo para Opo. makatawag kayo ng atensyon. Matarantado, no? Pulis pa naman. Tapos sinisigawan po ako ng isang pulis, maingay daw po ako, tumigil daw po ako. Mabing ganun po. So ano po ang naging ending? Nung pong nagkakagulo na po yung mga tao po, malapit na po pa isa-isa yung mga tao sa amin. Negosyoso. Opo. Okay. Bigla na po silang nawala. Ang natira lang po yung isang pulis po doon, tapos kasama na po yung kagawad po namin. Okay. So bakit niyo po alam na pulis nakasibilyan? Sabi po nila, pulis daw po sila. Okay. So nakuha niyo pong pangalan? Hindi Ito. po, wala pong binibigay po na pangalan. Ito na, nakuha na natin. Police Staff Sergeant Vincent Makabasag, Police Corporal Marvin Blastique, Nako, lagot sila na. po ay mga taga Substation 8 ng Taguig PNP. Si Major Joseph Inomis, Station Commander, Substation 8 ng Taguig PNP. Pakitawagan, Odette, yung NCRPO ngayon na. O dili ka yung SPD, Southern Police District. Ngayon na. Okay. Major Joseph Inomis, magandang hapon po, Major Sir. Magandang hapon po, sir. Idol, sir. Opo. Major, ito po mga tauhan ninyo, pumasok po sa bahay nang walang dalang warrant, walang dalang search warrant, naghalughog at nang haras ng mga residente sa bahay na yon. Sir, yung pangyayari po is sa kanila po, yung nakausap sila, hindi po sila pumasok dahil nakita po sa video wala. Nako, mga kababayan po natin. Mukhang tinatakpan na naman ni Major Inomes itong kanyang mga tauhan mula sa Substation 8 ng Taguig, Philippine National Police. Ito, mukhang madadali itong si Major kapag patuloy niyang tatakpan ang kanyang mga tauhan. Ano po, ma'am, sir? Sir, nasa video po. Yes po, Nakapasok po sila. nakita pa nga pong palabas na po yung iba eh. At Hindi nakapasok pero nakita sa video na papalabas. Paano yun? Saan sila nag-teleport? Hindi daw nakapasok pero na-videohan na lumalabas. pinit po nilang kinakaladkad itong si Mr. Michael Katanghal. Pinicturean pa yung ID niya. In fact, pagdating sa barangay, ang balita ko, nag-apologize sa inyo. Opo. Pero hindi po sapat yun eh. Bakit po sila pumunta sa bahay na yon? Sila ho ba meron pong mission order coming from you? Ayan o. Wala po, sir. Wala po. Okay. Sino po yung hinahanap nilang si brother? Alvin? Sir, bali, may pumunta pong alpha dito sa office. Tapos, sinabi po yung tao na may warrant is allegedly na andoon sa bahay po, sir. Okay. Ngayon, sir, pumunta sila. Sinip na nung pagpunta nila doon, may lalaki. Tinignan yung ID. Nung hindi po daw siya, umalis na din daw siya. Sila sir, kaagad. Okay, Major, Mas pinaiksi ang kwento ni Major, mga kababayan po natin, shortcut niya na lang ang kwento at hindi niya na kwento kung gaano sila katagal at kung gaano nila hinaras itong pamilya na masasabi natin na mistaken identity po ito, mga kababayan po natin. Buti walang nabarel, baka mapagaya sana kay Jimboy, makinig ka, Yes, Kaya nyo nagawa ito Nagalit si dahil Idol. pobre Na yun. yung hinaras ninyo. Pero kung yan Kaya. ay mga taong may sinabi sa buhay, Mm. nakatira sa kondo,
nakatira sa mansyon, hindi nyo pwedeng basta-basta pasukin na lang yung bahay nila dahil meron kayong kalalagyan outright. Kaya nyo nagagawa ito, yung ganitong klaseng mga pang-abuso, pagbabiolate ng kanilang karapatang pantao, ay sapagkat sila ay pobre. Yun lang. Kung mayaman sila, hindi sana nangyari ito. Tama, mali. Tama. Tama po, sir. Oh. Maling-mali yung mga tao mo, Major. I'll teach you, Major. Listen to me and listen good and listen carefully. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Granting totoo yung sinabi mo na sinumbong sa mga tao mo. May nagsumbong na asset na dyan nakatira ang hinahanap niyong wanted. Tama? Yes, sir. Now, kahit na itinuro yan ang asset, hindi mo agad basta-basta pasukin yan. Kunin niyo yung search, yung warrant of arrest, and then, mamanmanan nyo. Kailangan, kayo mismo, yung mga pulis mismo, ninyo ang nakita na si wanted ay talagang labas-masok sa bahay na yon at natsyempuan nyo na nandoon talaga, kitang-kita ng mga mata ninyo na nandoon siya, halimbawa sa balkonahe, nakadikwatro, nagkakape, then pwede nyo nang pasukin. Pahamak din itong alpha ng police substation, mga kababayan po natin. Dahil ang tinuro nila umanong wanted at suspect ay iba pala. So, ano ba yung nangyayari sa ating mga pulis, mga kababayan po natin? Hindi man lang nag-conduct ng verification. So, dapat binirify muna nila kung yung target ay siya nga ba talaga ang nire-report nitong alpha nila. So, yung alpha nila, palpak din pala ang nire-report. Parang nabibisto na tuloy natin na nagpapatuloy pa rin itong quota system. So, alam po natin na kapag marami kang nahuli, ay isang magandang achievement yan at posibleng magiging rason ng promotion. So mukhang ito ata ang hinahabol ng ating mga kapulisan sa ngayon, mga kababayan po natin. Kasi kahit hindi suspect, kahit hindi yun ang target, hinuhuli na nila. Kagaya nung nangyari sa Pandi, Bulacan, mga kababayan po natin, yung mag-ama. Dahil hindi nila nahuli yung kanilang totoong target dahil nakatakas, pinagbintangan nila itong mag-ama na hinarangan sila umano, samantala totoo namang kasalanan nila dahil pumasok sila na nakabunet at walang identification na pinakita. So nagpakilala lang pulis. So syempre kung magpapakilala lamang sa iyo na pulis, hindi naka-uniforme, walang ID, ay magdududa ka dahil marami na ngayon na miyembro ng ilang mga sindikato na ginagamit ang pangalang pulis. Kagaya ng nangyari doon sa Apari, Cagayan, ang ambush na ginawa kay Vice Mayor Alameda, di ba? Yung nagpakilala silang pulis, samantala yun pala ay mga gun for hire. So kaya talaga nakakatakot na, mga kababayan po natin, kapag hindi nagpresenta ng ID, walang uniforme, magduda ka na. So ang mga kapulisan natin, dapat pag mag-conduct sila ng mga ganitong special operation, dapat naka-uniforme sila o kahit nandun yung badge nila at ID para ma-identify sila na pulis nating mga civilian. Yes, sir. Pero base lamang sa sabi ng isang asset, hindi pwede. At lalo pat, hindi pwedeng maghalughog kayo kung wala kayong search warrant. Tama, yan, pinakabawal Yes, sir. yan. Wala nang dalang warrant of arrest, wala pang dalang search warrant. Ura-urada, agad-agad, violate nyo yung mga karapatan, pantao nila, yung kanilang mga karapatan. Again, ikaw na mismo umamin, dahil sila'y pobre. Good lang, pobre card. Yes, sir. Di ba, sir? So ano magandang gawin po sa mga tauhan ninyo, sir? Si Bakin, Sir, humingi po kami sa barangay, sir. Kasama namin ng barangay Bakit na? captain ng South Tanghari, sir, ng pasensya sa kanila, sir. Humingi ng pasensya. Yes, sir. Kahit po yung kapatid niya, kinausap po namin yan na humingi kami ng distinta po, sir. Ang maharap lang po kasi sir yung isang pulis po. Tapos siya po si sir po. Tsaka yung isang pulis po na makabasag. Sila lang po, dalawa po yung humarap. Yung mismo pong nakapuron po na pulis, hindi nga po humarap sa amin sir dun eh. Parang hindi nagsisisi. Hindi po. Tapos parang ako pa po niyang bubunutan kami sir nung ayaw ko nga po itong palabasin. nako. Nakakatakot naman yun, mga kababayan natin. Okay. Sobrang harassment po ginawa nila sa amin sir. Grabe po. Tawagan nyo, Odette, yung PNP Camp Crame. Tawagan nyo si General Acorda kung available. Lagot-lagot na ito, mga kababayan po natin. Naghahanap na si Senator Raffy Tulfo ng makontak mula mismo sa itaas ng Camp Crame. Siya ngayon? Sige. Tawagan nyo Tapos yun, sir. pasensya lang sir. Pagdating sa barangay, pasensya na daw po. Ayaw pa nga po nilang I admit po na mistaken identity po yun.
Kung hindi pa po kami nakapag-video, sir, hindi naman po yan sila amin eh. Correct. At hindi po sila titigil, sir. Ang pangahara sa amin nung time na yun, kung hindi po nila nakikitang nagbibideo na po. Tama po yung ginawa nyo na kayo po yung nag-skandalo. Pinipigil pa nga po kami, sir, mag-video. Bawal daw po, sabi po ng asawa ko, para po sa protection po namin yun. Tama po yung naging desisyon ninyo. Tama Opo, na ng tapos video. kinakausap nila yung papa ko tsaka yung kuya ko para daw po, areglohin po, parang ganun po. Kausapin Nako, mukhang pananakot pa rin yan, mga kababayan po natin na kinakausap yung matanda. po kami na tumigil na yung ganun na pag-usapan na lang daw po. Hindi nga po kami sir nakapag-file ng formal po na blotter kasi hindi po sila nakikipagtulungan ibigay po yung pangalan po ng mga polis po na pumunta dun sa amin. Grabe naman. Major? Yes, sir. Okay. Maraming pumunta doon, 6. Ang nagpakita lang sa kanila sa barangay, dadalawa lang. Dalawa lang. At yung iba, nagsusuplado pa. Parang walang pagsisisi. Ganun ba kayo pag humingi ng sorry? Dapat pag humingi ka ng sorry, full force, lahat ng involved, mag-sorry at magpakita ng sinseridad. Tama. Yes, sir. Hindi naman. Galit pa raw. Parang wala kayong respeto kasi mahirap lang to. Siguro kung mayaman itong sila ma'am, nako baka nakaluhod kayong pupunta sa barangay. Dahil kulong agad kayo nito. Itong mahirap sa atin itong mga pulis natin Ang kinakaya-kaya nila yung mga mahirap. Ang Kalipores mo, sir. Sir, nung pumunta po kami, araw po, paggabi po sila, sir. Pero na-invite naman sila, hindi lang nakahapon, sir. Pagkatapos namin bumaba, dumating po sila, sir. Ikaw, sir. Sige, magsalita ka. Kausapin mo to si ma'am. Tingnan natin at saka si sir. Ayan, subukan niyang kausapin. Baka hindi na yan magsampa ng kaso. Di ayos. Yung mag-asawa. Pati sir yung bata pala na skandalo, na trauma. Pati sir nahawakan pa po sa dibdib yung anak ko sir, nung isa po sa kanila. Hinawakan. Nahawakan po kasi inihila po sila palabas nung anak ko kasi baka po maglagay nga po sila ng drugs doon. Mukhang naamoy ko na yung sibakan dito, mga kababayan po natin. So tama talaga ang ginawa nitong pamilya ng mga biktima na talagang hindi iniwanan ang kanilang lugar kasi pag iniwanan isang katutak na droga na naman yung makukuha dyan, mga kababayan natin. Sa ano ko po na, Lumisigaw po. tingnan mo na kasi baka taniman tayo dyan, sabi ko pong gano'n sa kanya. Opo. Kasi po, takot na po kami lahat Kami pong pamilya, pati po yung anak ko pong isa. Hinihila niya po yung isang Anak ko po pulis, na bata. hinihila naman po siya ng Anak isang ko na pulis yung palabas. Tapos sigaw na Anak ko po na yung tumigil. anak namin na bunso na papa ng papa. Sabi ko, nagpiplis na po ako sa kanila sir. Tumigil na Gusto ko kayo. rin po, Yung kasi mga anak sabi ko po, namin. sir, di naman po ako, minor nandun na po pa. yung ID po, pinakita na po sa inyo sir, di naman po ako Tapos di ba makaawan na po kami, tapos nag-agresibo po isa. Agresibo po yung isang nasa video po na galit na galit po. Po, itong anak ko na di ba daw po niya ba alam na yung tatay po daw niya tulak daw po. Oh, So yan. Sabi po daw. Kaya po hindi po ako makapag-report sa opisina po, natakbo akong lumabas. Trauma Kaya lagi talaga po yan. kasama yung asawa ko po, saka yung mga anak ko minsan, saka yung pinsan po nila. Tuluyan po natin to patanggalan. Naku, mga kababayan po natin. Ayun na. Nagbitaw na ng salita si Senator Raffy Tulfo. Sa serbisyo to Una papasibak natin sa pwesto. And then patatanggalan sa Natakot serbisyo. nga kami sir. Takot po kami sir. Takot po kami sa Nakakot po po namin. talaga kami sir. Kasi pati yung kuya ko tsaka papa ko pinupunta-puntahan po nila sa bahay. Hinakausap Major. po. Kausapin daw po kami. Sir, Nako. Dodoble ang Nakakot po yung papa ko. Senior na po yung papa ko dodoble kasalanan nyo matapos nyong raiding yung bahay, gawa nyo ng kawalangian, tapos ngayon tatakot-takutin nyo pa. Grabe na yan. Too much, Major, sir. Akala ko ba nag-sorry na kayo? Ngayon, matapos kayo mag-sorry, babalik-balikan nyo, tatakot-takutin nyo. Ay, bullshit yan. Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., Chief NCRPO. General Nartates, sir. Good afternoon po, General. General, walang audio si General. Hello po, General Nartates, magandang hapon po. yes, sir. Good afternoon po. General, si Raffy Tulfo po. General, sir. Apo, Senator, sir. Yes, sir. General, meron na po akong gustong ilapit at gusto ko po sana ma-relieve na po ito sa pwesto. Pumasok po sila sa bahay nang wala pong search warrant, wala pong warrant of arrest, naghalughog, nang haras, pati yung mga bata. Doon pa lang pagpasok na walang warrant, napakalaking violation na yan. Diyan, administrative yung kanila dyan, o kaya grave misconduct.
trauma, mga minor de edad, and then kinabukasan and days later, pabalik-balik pa, tinatakot po itong pamilya despite the fact na nagsorry na sila sa barangay. That's why nandito po yung family, pinatawad na sana sila, kaya lang binabalik-balikan, tinatakot. Pwede ba, General Sir, mabigyan natin to ng sanction sila? Oh, yes, sir. Sino pong pwede kong kausapin para makuha ko yung detalye? Ayun, sige po. Off-air, ibibigay ko po yung telepono. Tatawag namin kayo ulit para makausap niyo po mga victims. And ang gusto ko po, tulad ng nangyari dun sa Bulacan, agad-agad po na-relieve yung mga ng raid, ng walang search warrant, ng walang warrant of arrest, at mga nakabonit pa. Sige po, January, paano yan? Pati ikaw, masisibak dito sa pwesto. Ngayon, kung gusto nyong may babalikan kayo, di balikan nyo ako kung gusto nyo. Yes, sir. Pero ako'y trabaho lamang. I have to do what I have to do. Trabaho to, walang personalan. Masisibak yung mga tao mo. Pag ikaw ay minalas-malas, depende po sa assessment ng NCRPO chief. Pag ikaw ay minalas-malas, pati po ikaw, madadami rito, Major, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano po masasabi niyo po, Major, sa Sir, complaint namin? humihingi ulit ako ng pasensya. Ganun pa yan nangyari. Wala kami magagawa. Pero yung sabi niya po, sir, na tinakot namin ng tatay, kasama po yung barangay sa pagharap ng tatay po. Siyempre mga kababayan po natin sa sinasabing pananakot, alam naman natin na hindi talaga amin itong pamunuan ng ilang station na to mga kababayan po natin, itong substation 8 kung talagang tinakot sila. So posibleng may takutan, posibleng may pakikiusap na wag na ituloy ang pagreklamo sa kanila o wag na ituloy ang reklamo kay Senator Raffy Tulfo. Pero ngayong nakarating na ito kay Senator Raffy Tulfo mga kababayan po natin, ay sigurado secured naman po itong pamilya ni Michael, dahil hindi naman papayag si Senator Raffy Tulfo na pabayaan ito ng ating mga matitino na pulis ang pamilya. So sigurado gwardyahan ito, kagaya ng nangyari kay Ate Alvi, nangyari sa Pandi. So lahat sila binigyan ng proteksyon, pati nangyari doon kay Jimboy. So ngayon mga kababayan po natin, ayon nga kay Senator Raffy Tulfo, dahil itong si Police Major Joseph Inones pala, siya rin mismo agad yung nag-arrange ng paghingi ng kapatawaran dito sa pamilya ni Michael, na mistaken identity nga, at siya rin ang nagbigay ng mga pangalan dito kay Senator Raffy Tulfo at sa pumunuan ng pulis sa kanyang mga tauhan na kung sino-sino yung mga sangkot na agad niya ihaharap. So ngayon, ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, dahil nakita naman yung pakikipagtulungan ni Police Major Inones, ay posibleng hindi niya na ito idadawet. At nakita niya naman ang kanyang sinseridad sa pagtulong sa pamilya ni Michael, na umano'y inabuso ng kanyang mga tauhan, ay posibleng hindi niya na ito isama sa reklamo. At ayon sa pamilya nga, ito umano ay tumutulong naman sa kanila patungkol sa pagresolba sa kaso ito. So humingi ng kapatawaran muli itong si Police Major Joseph Inones at ilan sa kanilang tauhan. Pero yung iba mga kababayan po natin ay hindi talaga humingi ng kapatawaran. Nagmatigas talaga, So, iba yung kanilang gusto. Kaya tama lang, ayon kay Senator Raffy Tulfo at sa pamunuan ng Philippine National Police, kakasuhan itong mga pulis na pumasok nga sa bahay nila Joseph na walang warrant of arrest, walang search warrant, maling identity ang kanilang hinuli. At buti na lang hindi nila iniwanan ang kanilang kwarto o yung kanilang bahay, kasi kung iniwanan nila, sinunod nila ang sabi ng pulis na lumabas, baka posibleng nakuhanan pa sila ng baril o illegal na droga, dahil yan kasing ginagawa ng ilang pulis, hindi naman lahat, para ma-justify ang kanilang pagkakamali. Kaya sa karagdagang update patungkol sa mangyayari sa mga pulis na ito, ay mag-subscribe na lang po, mag-follow, dahil patuloy pa tayo magbibigay ng update sa mga palpak na pulis na ito. At posible nga itong ipatawag ni Senator Raffy Tulfo sa Senado para magkaroon nga ng investigasyon sa hanay ng ating Philippine National Police na patuloy na nagkakaroon ng kapalpakan. Nako, may kahihiyan na naman ang dala nito kay PNP Chief. Siyempre mga kababayan po natin sa sinasabing pananakot, alam naman natin na hindi talaga amin itong pamunuan ng ilang station na to mga kababayan po natin, itong substation 8 kung talagang tinakot sila. So posibleng may takutan, posibleng may pakikiusap na wag na ituloy ang pagreklamo sa kanila o wag na ituloy ang reklamo kay Senator Raffy Tulfo.
Pero ngayong nakarating na ito kay Senator Raffy Tulfo, mga kababayan po natin, ay sigurado secured naman po itong pamilya ni Michael, dahil hindi naman papayag si Senator Raffy Tulfo na pabayaan ito ng ating mga matitino na pulis ang pamilya. So sigurado gwardyahan ito, kagaya ng nangyari kay Ate Alvi, nangyari sa Pandi. So lahat sila binigyan ng proteksyon, pati nangyari doon kay Jimboy. So ngayon, mga kababayan po natin, ayon nga kay Senator Raffy Tulfo, dahil itong si Police Major Joseph Inones pala, siya rin mismo agad yung nag-arrange ng paghingi ng kapatawaran dito sa pamilya ni Michael, na mistaken identity nga, at siya rin ang nagbigay ng mga pangalan dito kay Senator Raffy Tulfo at sa pumunuan ng pulis sa kanyang mga tauhan na kung sino-sino yung mga sangkot na agad niya ihaharap. So ngayon, ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, dahil nakita naman yung pakikipagtulungan ni Police Major Inones, ay posibleng hindi niya na ito idadawet, at nakita niya naman ang kanyang sinseridad sa pagtulong sa pamilya ni Michael, na inabuso ng kanyang mga tauhan, ay posibleng hindi niya na ito isama sa reklamo. At ayon sa pamilya nga, ito ay tumutulong naman sa kanila patungkol sa pagresolba sa kaso ito. So humingi ng kapatawaran muli itong si Police Major Joseph Inones at ilan sa kanilang tauhan. Pero yung iba, mga kababayan po natin, ay hindi talaga humingi ng kapatawaran. Nagmatigas talaga, So iba yung kanilang gusto. Kaya tama lang, ayon kay Senator Raffy Tulfo at sa pamunuan ng Philippine National Police, kakasuhan itong mga pulis na pumasok nga sa bahay nila Joseph na walang warrant of arrest, walang search warrant, maling identity ang kanilang hinuli, at buti na lang hindi nila iniwanan ang kanilang kwarto o yung kanilang bahay, kasi kung iniwanan nila, sinunod nila ang sabi ng pulis na lumabas, baka posibleng nakuhanan pa sila ng baril o illegal na droga, dahil yan kasing ginagawa ng ilang pulis, hindi naman lahat, para ma-justify ang kanilang pagkakamali. Kaya sa karagdagang update patungkol sa mangyayari sa mga pulis na ito, ay mag-subscribe na lang po, mag-follow, dahil patuloy po tayo magbibigay ng update sa mga palpak na pulis na ito. At posible nga itong ipatawag ni Senator Raffy Tulfo sa Senado para magkaroon nga ng investigasyon sa hanay ng ating Philippine National Police na patuloy na nagkakaroon ng kapalpakan. Nako, may kahihiyan na naman ang dala nito kay PNP Chief Acorda. Kawawa naman po, mga kababayan natin.